tila nagiging tuloy-tuloy na ang pagiging agresibo ng Pilipinas pagdating nito sa pagbabantay at pananatili ng pwersang militar sa buong West Philippine Sea. Maraming mga magagandang balita ang isinapubliko ng Malacanang ngayong linggo at pagpapakita lamang nito ang pagiging proactive ng lahat ng sangay ng gobyerno, lalong-lalo na ang may kinalaman sa pagpapanatili ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang na dito ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at ng Philippine Air Force. Nito lamang November 20 nang isinapubliko ng Pilipinas ang pinakabago, pinakamoderno at pinaka-high-tech na gamit pandigma sa dagat na ibinigay ng bansang Amerika. Inaasahan pang makakatanggap ang Pilipinas ng mas maraming unmanned surveillance platform mula sa United States sa mga susunod na buwan sa pamamagitan ng $500 million Foreign Military Financing o FMF, sabi ni US Defense Secretary Lloyd J. Austin III. Saad niya, "I just watched the Philippine Navy demonstrate the capabilities of a T-12 unmanned surface vessels o USB. At T-12 is one of several unmanned capabilities funded and delivered this year through the US Security Assistance. We expect to see many more platforms like this delivered with the $500 million in MFF that I announced during my visit in July to help ensure that the Philippines has the capabilities and means to defend its rights and its sovereignty throughout its exclusive economic zone." Siniguro rin ng ambahada ng US sa Pilipinas ang handaan nitong tumulong sa resupply mission ng bansa sa mga tropa ng pamalaan na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. At dito nga inihayag ni Austin na activated na ang Task Force Ayungin para umalalay sa mga tropa ng mga Pilipino na bantayan at tutukan ang nasabing bahura laban sa mga Chino. Una rito ay natanong si Philippine Navy spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kung plano ng pamalaan na gamitin ang mga drone system at T-12 na ibinigay ng US na Tactical Resupply Unmanned Aircraft System. Bilang kasagutan dito, sinabi ng tagapagsalita ng embahada na si Kanishka Gangopadhyay na ang alyansang Pilipinas at US ay mananatiling matatag, kasabay na rin ang patuloy na koordinasyon ng dalawang bansa para sa pagsasagawa ng iba't ibang mga aktibidad. Gayunpaman, isa ito sa mga gagabay sa mga barko ng Pilipinas na unti-unti nang nagdadala ng mga gamit pangkonstruksyon papuntang Ayungin para sa pagpapatibay ng estruktura nito. Una nang sinabi ng Philippine Navy na ikinukonsidera nito ang lahat ng mga opsyon para sa mga isinisagawang mga resupply mission at pag-akot ng mga construction equipment papuntang Ayungin. Kasabay na rin ng lalo pang tumitinding paghaharang ng mga Chinese vessels sa mga barko ng Pilipinas. At talagang hindi na magpapatinag pa ang Pilipinas sa China sa pagpapakita ng pwersa nito at determinasyon na bigyan ng matibay at konkretong estruktura ang Ayungin Shoal para na rin mapanatili ang presensya ng Pilipinas sa nasabing bahura. Dahil dito, marami sa mga kaalyadong bansa ng Pilipinas ang nagbigay pugay sa mga ginagawang effort ng gobyerno, lalong-lalo na sa balitang sinisimula na nito magpadala ng iba't ibang mga gamit sa pagpapagawa ng matibay na estruktura sa Ayungin Shoal upang palitan na ang nakasadsad na barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre.